Naranasan mo na bang makipag-usap ng may katuturan pero hindi ka pa rin pinakinggan? Dati, akala ko kailangan kung ipagtanggol ang bawat salita parang isang sundalo sa digmaan para magkaroon ng respeto. Pero isang araw, sa gitna ng isang masidhing pulong, may naunawaan ako na nagbago ng paraan ng aking pakikipag-usap. Pinaigkas ko ang aking boses. Nagkatahimikan ang lahat ngunit hindi dahil iginagalang nila ako. Naghintay lang sila na huminto ako. Noong araw na iyon, natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa pagsigaw, nanggagaling ito sa iyong presensya, sa kapanatagan ng loob, sa mga salitang sadyang pinili at hindi kayang baliwalain. Ang totoo, hindi mo kailangang magtaas ng boses para igalang ka, kailangan mong patagin ang linaw ng iyong mensahe. At kapag natutunan mo kung paano ito gawin, mag-iiba ang pagtrato sa iyo ng mga tao sa trabaho, sa bahay, kahit sa maliliit na usapan. Kaya na ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 5 parirala na kapag sinabi sa tamang pagkakataon, nakukuha ang atensyon ng lahat. Mga parirala na nagpapahayag ng mahinahong lakas. Music ang uri ng lakas na kayang magpatahimik ng isang silid nang hindi masyadong nagsasalita, manatiling hanggang sa huli. Dahil ang ikatlong parirala ang nagbago ng paraan ko sa pagharap sa hidwaan magpakailanman. Si Epictetus ay nagsabi, hindi ang mga nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano mo ito tinatanggap. Naunawaan ng mga Stoiko na ang pagkontrol sa sarili ang pinakamataas na anyo ng kapangyarihan. Naniniwala sila na kapag hinawakan mo ang kontrol ng iyong mga salita, kontrolado mo ang buong sitwasyon. Yan mismo ang ating matututunan gawin. Music. Sa buhay ko, marami na akong pagkakataong nabigo dito. Napuno ako ng galit, nagmamadaling nagsalita at nagsisi sa aking mga nasabi. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita ko ang isang pattern. Sa tuwing magsasalita ako mula sa emosyon, nawawalan ako ng respeto. Sa tuwing magsasalita ako mula sa katwiran, nakakamtan ko ito. Ang kaibahan sa pagitan ng dalawang sandaling iyon ay ilang segundo lamang. Ang pagtitigil bago magsalita. Musik. At sa pagtitigil na iyon nakapaloob ang diwa ng karunungang Stoiko. Magsimula tayo sa unang parirala. Parirala 1. Naiintindihan ko ang punto mo ngunit iba ang pananaw ko. Naalala ko ang unang beses na ginamit ko ang pariralang ito. Music. Kasama ko noon ang isang taong mahilig mangibabaw sa bawat talakayan. Noong una, makikipagtalo sana ako magtatanggol at mauuwing pagod ang lahat. Music, ngunit noon may nagbago sa akin. Nakikinig ako ng tahimik, huminga ng malalim, at sinabi, naiintindihan ko ang punto mo. Music, ngunit iba ang pananaw ko. Nagkatahimikan ang buong silid. Hindi dahil napatunayan ko ang anuman, kundi dahil ipinakita ko ang pagpipigil sa sarili. Sinasabi ng pariralang ito sa kausap, nakikinig ako. Kalmado ako ngunit hindi ako maaapektuhan ng pressure. Sa pilosopiyang Stoiko, ito ay tinatawag na paghihiwalay ng paghatol sa emosyon. Hindi ka reaksyonaryo, gumagawa ka ng tamang tugon. Music, hindi mo kailangang manalo. Kailangan mo lang manindigan. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng walang katapusan. Sa simpleng pagkilala sa punto ng ibang tao, tinatanggal mo ang kanilang pangangailangang patuloy kang kumbinsihin. At sa mahinahong pagbanggit ng iyong hindi pagsang-ayon, music, pinatitibay mo ang iyong pagsasarili. Ito ay isang pariralang magaan pakinggan ngunit pakiramdam ay matatag. Sa unang beses na gagamitin mo ito, music, mararamdaman mo ang pagbabago. Mag-aatubili ang mga tao at mag-iingat sa kanilang mga salita kapag kasama ka. Music. Parirala 2. Sa tingin ko, hindi ito angkop. Naisip ko ito matapos ang isang personal na pagkabigo. Minsan nananahimik. Ako nang may magsabi ng nakakasakit na komento tungkol sa isang kasamahan. Ayokong maging sanhi ng gulo. Ngunit napagtanto ko ang katahimikan ay madalas na nauunawaan bilang pagsang-ayon. Nang magbalik tanaw ako, nadama ko ang kahihiyan. Hindi dahil sa sinabi nila, kundi dahil sa hindi ko nasabi. Mula nung araw na iyon, nangako ako sa sarili ko. Iproprotekta ko ang aking dignidad at dignidad ng iba. Ngunit nang may kapayapaan. Music. Kaya sa susunod na pagkakataong nasa katulad na sitwasyon, mahinahon kong sinabi, sa tingin ko, hindi ito angkop. Wala nang iba. Walang sermon, walang galit, simpleng matatag na paniniwala. At iyon ay sapat na. Agad na umurong ang taong iyon. Sinabi ni Seneca, music, ang taong gumagalang sa sarili ay gagalangin ng iba. Yan mismo ang ginagawa ng pariralang ito. Gumuguhit ito ng isang hindi nakikitang linya. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka hindi komportable.
Music, inilalatag mo lang ang iyong pamantayan. Kapag sinabi ng mahinahon ngunit matatag, pinapaisip ng parira lang ito ang mga tao tungkol sa kanilang tono, biro at pati ugali dahil nararamdaman nila na sumobra na sila sa isang taong alam ang kanyang halaga. Parira la tatlo. Pag-usapan natin ito kapag kaya na nating magsalita ng may respeto. Ang parira lang ito ang nagbago ng aking buhay. Ilang taon na ang nakalilipas. Nakipagtalo ako sa isang taong malapit sa akin. Tumataas ang emosyon, nagtataltalan, at nararamdaman ko ang matinding kabog ng aking puso. Alam kong kapag nagpatuloy ako sa pagsasalita, may masasabi akong ikakasisi ko. Kaya huminto ako, huminga ng malalim, at sinabi, pag-usapan natin ito kapag kaya na nating magsalita ng may respeto. Music. Pagkatapos umalis ako. Hindi ito madali. Gusto ng aking ego na magkaroon ng huling salita. Ngunit ang sandali ng katahimikan na yun ay naging isa sa pinakamakapangyarihan sa aking buhay. Dahil sa unang pagkakataon, napagtanto ko na ang pag-urong ay hindi kahinaan, ito ay karunungan. Music. Itinuro ni Epictetus na hindi natin makokontrol ang sasabihin ng iba, ngunit palagi nating makokontrol kung paano tayo tutugon. Music. Kapag ginamit mo ang pariralang ito, hindi ka tumatakas sa hidwaan. Kinokontrol mo ito. Ipinapahayag mo ang mga patakaran kung kailan at paano magaganap ang komunikasyon. Pinawawalang bisa ng pariralang ito ang agresibong ugali. Inililipat nito ang focus mula sa pinagtatalunan music patungo sa asal. At yun ang dahilan kung bakit ito napakalakas. Ipinapakita nito na ang respeto ang kondisyon para sa anumang pag-uusap sa iyo. Noong una kong sabihin ito, nagulat ang aking kausap. Music din nagtagal, bumalik siya ng mas kalmado, handang makipag-usap. Doon ko naunawaan, kapag iginagalang mo ang sarili mo, magiging salamin din ang iba. Parirala 4. Mas gugustuhin kong huwag nang ituloy ang usapang ito. May mga pagkakataong ang katahimikan ay mas makinis kaysa anumang argumento. Natutunan ko ito sa hirap matapos, ang mga tao ng pagsisikap na kumbinsihin, ang mga taong ayaw umintindi. Ulitin ko ang aking sarili, umaasang gagana ang lohika, ngunit ang totoo, hindi lahat ng talakayan ay karapat-dapat sa iyong lakas. Isang araw sa gitna ng isang walang saysay na pagtatalo, simpleng sinabi ko, mas gugustuhin kong huwag nang ituloy ang usapang ito. At umalis ako. Ang kapayapaang naramdaman ko pagkatapos ay halos nakakagulat. Dahil sa unang pagkakataon, napagtanto ko na hindi ko kailangang magbigay ng aking emosyonal na lakas sa sinuman. Isinulat minsan ni Marcus Aurelius Calmusic, ang pinakamabuting paghihiganti ay ang hindi maging katulad niya na nakasakit sa iyo. Sumasagisag sa karunungang ito ang pariralang ito. Hindi mo kailangang labanan ng bawat away. Kailangan mo lang pumili ng iyong katahimikan ng may layunin. Music. Kapag sinabi mo ito, hindi mo tinatanggihan ang tao. Tinatanggihan mo ang gulo. At ang kaibahang iyon ang nagpapatibay sa iyo. Isa itong paalala na ang pagprotekta sa